Nagkalatagan Batangas nga pala kami nung May 17 at napakasaya talaga nang nangyari dito sa lakad namin na to. Sobrang saya lang talaga. Dahil nga lahat kami ay taga Imus Cavite lang, saglit nga lang namin narating tong Kalatagan Batangas. Bago kami dumiretso sa floating cottage namin, dumaan muna kami dito sa palengke para mamili ng mga dagdag na lulutuin namin. Inihaw na liempo at saka isda. Pagdating nga ng alas 7 ng umaga, nakasakay na kami sa floating cottage namin at hinila na kami ng bangkang dimotor para dalhin doon sa gitna ng dagat. Habang naglalayag kami patungo sa gitna ng karagatan ay nagbibideo yung kapatid ni Kaegay. Napakakulit niyan, o pati yung mukha ko tinutok pa. Sa ilang minuto nga na paglalayag ay nakarating na kami dito sa unang destination namin sa gitna ng karagatan, pero mababaw lang at in-enjoy na talaga agad namin yung dagat. Syempre kailangan natin sulitin, minsan lang to. At dito nga pinagtripan ako ng mga kasama ko, ginawa akong balyena at saka leon sa dagat. Lagi may balyena! Ay, pagkaling mo naman yung ito. Layo mo kanina. Ha? Layo mo. Ano kamusta? Ano ka play yan? Layo mo, gagi. Ano, malat? Malat? Malat. Payet. Mabait? Mabait? Iba yata yun eh. Ang salay mo. Lagi mo kami. Pinamakain si Layo. Di ba pinamakain si Layo? Salay mo, dali. Oh, tayo dito. Gago ka. Dinamo talaga. Yan, ano yan? Layo nga eh, oh. Dali, oh. Dolphin na lang, dolphin. Oh, dali. Oo. Oh, ah. Oo. Oh, ah. Ano ka muna yung kung paano yung sila? Sama. Ano naman? Lumapit tayo. Bagang mo na dito. Oh, dali ah. Kaya marunong mag-shoot eh. Oh. Mama, gagi. Sama, oh. Maria. Wait lang. Maria ang puta. Maria. Sinayon nang hindi ng Maria. Pagkalipas ng ilang oras sa unang destinasyon, pumunta na kami sa pangalawang destinasyon at dito mas maganda yung dagat kasi mas malalim na at mas masarap ng lumangoy. Dumating na rin yung pagkain na in-order namin, napakarami rin pala. May kasama nga palang griller o ihawan yung floating cottage na nirent namin, pero lahat naman yata mayroon. Dahil nga mas masarap ng maligo dito sa pangalawang destinasyon, si Opie nag-i-enjoy talaga. At si Sir Alfred nag-iisip pa kung maliligo kasi takot siya sa pasma. Si Tita naligo na rin at si Tito kumakain pa ng pakwan. Si Laylay at saka si Paulo nagde-date. At ako naman palutang-lutang lang. Si Kaegoy at saka si Kaegay nagde-date din. Si Laylay takot maglublob sa dagat kasi malalim na. Ito naman si Kuya Arnold at ito naman si Ate Cleo, asawa niya. At ito yung mga pagkain namin at yung nasa duyan ay si Lola yung nakasalamin. Lupit niyan. At dahil gutom na nga si Laylay, lahat na pala kami ay gutom na. Ayun, nag-decide na kami kumain muna dyan at sobrang daming pagkain na yan, hindi namin naubos. At ito ulit si Paulo at saka si Laylay nagde-date ulit sila. Pagkatapos kumain, balik na naman sa dagat. Ganun lang kasimple. Ini-enjoy lang talaga namin yung moment na to. Kasi nga, minsan lang naman to, di ba? Okay lang masunog yung balat, okay lang mangitim. At least, masaya naman ang lahat, di ba? Tulad ng dalawang to, si Kaegay at saka si Kaegay, sobrang nag-i-enjoy sila. Talagang sinusulit nila at ini-enjoy yung dagat. Yung dalawang tita namin, kahit takot sa malalim na dagat, pero ini-enjoy pa rin nila, di ba? Ganun lang. At ito naman si Sheila, palutang-lutang lang kasama yung maliliit na isda, di ba? At sa kabilang dako naman o kabilang banda ay namataan ko di umano si Kuya Arnold. Grabe, nagda-diving. Diving ba tawag dyan? Sumisisid. Grabeng galing lumangoy. Talagang ini-enjoy niya lang din yung moment na yan. At dito nagme-meeting yung mag-ina. At si Laylay, inihian si Paulo sa mukha. Chill lang muna kami dito sa may cottage at naglangoy-langoy na si Sir Alfred. At ngayon, nagpaakit na siya sa cottage. Hindi namin kaya. Ang bigat niya pala. Sa mga oras na to, nakatulog na si Laylay, tsaka si Sheila, pati si Opie, pati si Ate Cleo. Paglipas ng ilang minutong idlip, ayan, gising na ulit si Laylay, nagpicture na yung magkapatid at kumain na naman si Laylay, nagutom na naman. Si Paulo naman, relax lang sa taas habang nanonood ng showdown. Grabe, lupit ng dalawang cottage na to. Showdown sila. Sa mga oras na to, nandito na kami sa pangatlong destinasyon at sobrang lalim na dito, wala na kami makita sa ilalim ng dagat. Kaya nag-decide na kami, ang gagawin namin ay mag-dragon boat na lang para at least ma-experience din namin to. Lahat kami first time namin gawin to. Sobrang nakaka-excite lahat, nakakatakot, nakakaba, di ba? Ganun ba? Pero sobrang saya lang talaga. Grabe, panalo talaga to. Grabe yung sigaw ni Eli dito. Talagang maririnig nyo yung boses niya nangingibabaw dito.
Kamusta? Kamusta? Malubak, malubak. Tama yan, susunod! Wow! Parang papaya ko, Ben! Ay, natawag natin, kuya! Dito, bago matapos yung oras namin, inalok kami ng driver ng jet ski na itataob niya daw yung dragon boat doon malapit sa may cottage namin. Para naman extreme yung experience at may thrill, di ba? Ayun, pumayag naman lahat at goods naman lahat. Sobrang saya lang talaga yung nangyari kahit baldugan ng baldugan, di ba? At least wala namang aksidente, wala namang may na-aksidente at goods naman lahat, safe naman lahat, yun ang importante at sobrang saya lang talaga. Yes naman tayo. Malapit na tayo. Kita ko tayo. Kaya. Cellphone mo, Mac. Okay, okay na ito. GoPro. Mahirap na si Jay. Marunong naman lumangoy lahat. Basta kapag itataob na, tumaob na siya. Hindi mo makapag yung life vest. Hindi yan, nakasabit na sa shoulder na yun. Basta kapag tumaob na siya, bitaw lang kayo sa hawakan, tapos hawak lang sa life vest, lulutang naman kayo. Hilahin nyo lang pababa para hindi kayo. Pinayo ako, pinayo. Nagapak eh. Kompleto. Kompleto, kompleto. Nagkaano pulikan, kadogs! Matulong si Carlo! Napulikan siya. Dito lang ba? Ilahin mo lang sa kabila. Dito kayo dito mag-akyat dyan. Dito sa hagdan. Dito po yung... Wala. I-relax nyo lang yung ano. Tulad kayo. Ito lang. Ikaw din? Kakaano na yaya. Ano kaya kayo? Kaya na matanda. Anong Matanda kayo. namatanda kayo? Doon lang yan, tita. Para mas safe. Na matanda? Grabe ka naman si matanda. Ano mo lang? Alay mo lang, diretso. Tuloy ka dito lang, si JC tsaka si Ado. Ano yan? Kakalog-kalog nila. Tsaka si Opi? Yata. Ano, kamusta? Paano? Alog-alog pa. Kakano na yan mo? Kakaalog-alog mo kasi. Sana, lakat-lakat na bang alog? Jump eh. Ang layo. na lang naman pagbagsak natin. Ano ulit? Pinulikat sila ang dalawa. Ano mo, galaw-galaw. Pinulik kami? Wala na. Hindi, isabay mo lang sa alon. Ay, sa tubig. Ayaw mo na dyan sa mga? Baka na din. Ay, bukas na rin. Siguro kagaganyanin nyo dun sa ano eh. Kaya mo naman. Pagbagsak to. Batay. Siguro, sigaw na ganyan ang ganyan sila. Hindi na sila lahat ka mo. Hindi kasi kayo nag-lex eh. Don't skip legs. Ba't si kuya mo? Don't skip leg day. Ano ako, araw-araw ako nag-lex. Yan, mukha ka ng legs. Nagkapulikat lang yung dalawa, si OP at saka si JC. Yan lang naman yung nangyari. Minor incident lang naman. Siguro dahil sa puwersa ng pagbagsak galing sa dragon boat o kaya dun sa pagsakay namin sa dragon boat kasi inaalog-alog pa namin yung dragon boat eh. Parang kabayo talaga. Sobrang enjoy lang kasi. Sa mga oras na to ay bumabiyahe na kami pa uwi. Di na ako nag-video doon sa pang-apat na destinasyon namin sa may sandbar. Saglit lang din kasi kami doon. Mas pinili na rin namin na umuwi kasi pahapon na 4:00 na. Ang importante ay nag-enjoy ang lahat at safe
ang lahat ng nakauwi. Kaya din pala kami nagkalatagan dahil advance celebration ito ng birthday ni Eli at saka ni Tito. Minsan kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, mas piliin pa rin natin mag-enjoy, di ba? Huwag tayo magpatalo o magpalunod sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Mas piliin pa rin natin yung positibong bagay or positibong pag-iisip. Kaya dapat i-enjoy lang yung buhay, di ba? Ride safe sa lahat.